Bigla ka silitaw. One, two. Oh, yun na. Oh. Grabe, sobrang saya talaga ng day 4 namin dito sa Japan. Unang stop, syempre, dito sa Legoland, Japan. Pagkapasok parang bumalik kami sa pagkabata, yung mas excited pa yung mga adult. Ang dami talaga ng mga colorful na Lego displays, mula sa maliliit hanggang sa talaga namang naglalakihang mga characters. Naku, mamaya makikita yung may mga isda pa yan. Sobrang sulit ang experience, lalo na kung may kasama ka mga bata. Pero kahit adults na katulad namin, nag-enjoy talaga. Ito yung unang sinakyan namin, talaga naman makikita mo ang buong Legoland. Huwag kayong mag-alala, hindi naman ito nakakahilo. Naku, eto mga bata, tuwan-tuwa dito sa Build and Test Zone. Next, dito naman kami sa Cat Cloud Busters. Naku guys, tuwan-tuwa talaga kami dito. Naku, ito yung nakakatuwa. Yung ikaw mismo yung magkocontrol ng pababa at pataas. Kapag gusto mong tumaas, ay hihilahin mo lang yung lubid. At kung gusto mo naman bumaba, ay i-let go mo lang yung lubid. Kumbaga, nagbanlaw lang muna kami. Inuna lang muna namin yung mga pangbata at hindi naman talaga nakakalula yung mga rides. At later on, doon talaga kami magbibigay todo na. Yan talaga yung secret para hindi ka tayo mahilo mamaya kapag dating na sa mga malalakihang mga rides. Kung meron silang outdoor dito, meron din silang malulupitang mga indoors. At isa nga rito, yung parang nasa submarine ka. Live action to guys ha, hindi ito 3D. Talaga namang makikita mo yung mga live na sharks. Malalaki yan in personal. Dito lang talaga makikita mo mukhang maliliit. Diyan mo na makikita yung mga fish at mga coral na gawa sa Lego. Nakakatawa talaga. Naku, buti na lang may mga indoor attraction kasi sa labas ako, napakalamig talaga. May mga rides talaga na hindi po pwede dalhin yung camera. Syempre, for security purposes. Pero feeling ko po pwede naman kung talagang secured yung camera nyo. Like for mga action camera na po pwede yung itali sa wrist ninyo or sa katawan ninyo. Pero yung mga simpleng cellphone or mga DSLR, yun talaga yung mga pinagbabawal. At ito nga, basang-basa na nga tayo. Dito po pwede kayong mag-drive pero may additional na bayad yan. At ito naman yung Miniland. Nakakamanghang ito guys kasi ginawa nilang miniature version yung mga sikat na landmarks sa Japan. Yung mga towers, Osaka Castle, at marami pang iba. At dito ay ready na talaga kami sumabak sa mga talaga nakakalulang mga rides. Pero hindi namin alam na dalawa pala ang entrance nito. Isang pambata at isang nakakalulang ride. Doon kami napila sa mga pambata. Kaya naghanap talaga kami ng mga nakakalula na talaga. At isa nga pala sa nagustuhan ko dito sa Legoland. Yung pila niya, hindi ka tatagal na mga 1.5 hours. Yes, kasi yung last time napunta kami dito sa Disneyland naman kami pumunta, naku, umaabot talaga ng mga 2 oras, 1 oras yung pilahan. Kahit sa Disneyland, may display sila kung mga ilang oras ka makakapunta sa loob. Medyo talagang maiinit pa talaga at talaga mauubos ang oras mo sa kakapila pa lang. Nakadalawa magkakaibang CR ako dito at pare-parehas lang halos yung design nila dito. At malinis, maganda, mabango. At sa maghapon nga, eto, nagutom na kami. Dito sa restaurant nito, parang IKEA style yung kanilang sistema. Sulit ang menu talaga, napakasarap ng kanilang pagkain. Pati yung drinks nila, nako, ikaw lahat ang gagawa. Hindi ko na nakunan kasi guys, pagod na ako at gutom na ako dyan. Yung drinks nila, nako, naka-unlimited kasi. Again, thank you dito sa ating part 1 at see you again sa ating part 2.